Sa mga liblib na baryo, may mga kwento raw na paulit-ulit na sinasabi sa mga bata, hindi para takutin, kundi para protektahan. Isa sa mga kwentong yon ang hindi ko malilimutan. Sa tagal ng panahon, pinilit ko na lang kalimutan ito, iniisip kong baka gawa-gawa lang ng imahinasyon ko. Pero ngayong matanda na ako, may isang boses sa loob ko na paulit-ulit na bumubulong, hindi mo yon inimbento. Totoo yon. At may dahilan kung bakit ikaw ang nakakita. Hindi ko alam kung bakit ko naaalala ang gabing yon sa tuwing titingala ako sa madilim na langit. Yung mga gabi na walang buwan, na parang may kulang sa himpapawid, parang may nakasilip sa dilim, pero hindi mo makita. Sa baryo naming napapalibutan ng bundok at kakahuyan, sabi ng matatanda, paggabi ng walang buwan, huwag kang lalabas. Lalo na kung may naririnig kang tawag mula sa dilim. Pero may isang batang lumakad noon sa ganon ng gabi. At ako ang huling taong nakakita sa kanya. Si Kiko. 10 taong gulang. Payat, maitim at laging tahimik. Isinilang siyang walang kakilala ang ina. Pinaniniwalaan ng mga tsismosa sa baryo na bunga raw siya ng isang gabing pagkakamali o mas malala pa ng kasalanan. Wala siyang ama. Ang nanay niya, si Aling Letty, may sira raw sa ulo, laging sumisigaw sa alapaap at kinakausap ang mga halaman. Minsan, dinadala raw niya si Kiko sa gitna ng gubat para doon paliguan sa sapa kahit malamig na ang panahon. Lahat ng bata sa paaralan, iniiwasan si Kiko. Ako lang yata ang tanging kaibigan niya. At kahit sabihing marumi o kakaiba siya, hindi ko iyon nakita. Ang nakita ko lang ay isang batang uhaw sa kausap, uhaw sa kwento, uhaw sa yakap ng normal na mundo. Naalala ko pa yung huling araw bago siya nawala. Tanghali noon, nakaupo kami sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa bakuran ng paaralan. May baon akong saging, siya may baon lang na asin at nilagang kamote. Tumawa siya ng todo nang sabihin kong ang asin ay pampaswerte. Kaya pala laging malas buhay ko, sabi niya, kulang sa asin. Tumawa rin ako, pero sa loob-loob ko, may lungkot akong hindi ko maipaliwanag. Dahil sa mga huling araw, napapansin ko na siyang parang may binubulong habang nakatitig sa kawalan. Minsan bigla siyang napapatigil habang naglalaro kami, tapos sasabihin niya, naririnig mo yon. Pero ako, wala naman akong naririnig. Isang gabi, sabay kaming nauwi galing paaralan. Humihip ang malamig na hangin mula sa bundok, at ang langit ay unti-unting tinatakpan ng makakapal na ulap. Wala bang buwan ngayon? Tanong niya. Baka tinatamad lang sumilip, pabiro kong sagot. Ngumiti siya, pero hindi iyon yung ngiti ng bata. Para siyang tumatanda sa bawat araw. Tapos bago kami maghiwalay sa daan, tinuro niya ang makapal na gubat sa likod ng baryo. Doon ako dinala ni nanay kagabi. May pinakita siya sa akin. Ano yon? Tanong ko. Isang nilalang, mahinang sagot niya. Sabi niya, hindi raw siya masama. Pero gutom na gutom daw siya. Napatawa ako, iniisip na baka panaginip lang. Pero hindi siya tumawa. Tumalikod na lang siya at naglakad paalis. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humila sa lakas ko ng gabing yon. Pakiramdam ko may hindi na tama. At hindi ko alam kung dapat ba akong matakot para sa kanya o matakot para sa amin. Kinabukasan, wala si Kiko sa paaralan. Ni hindi raw siya umuwi ng gabi. Ang nanay niya, nakita raw umiiyak sa tabi ng ilog, hawak ang lumang damit ni Kiko. Nang tanungin siya kung nasaan ang anak niya, paulit-ulit lang siyang sumisigaw ng, hindi niya ako sinunod. Hindi niya ako sinunod. Naghanap ang mga tao. Mga kagawad, tanod, pati mga taga-bundok. Pero wala silang nakita. Ni bakas. Ni yapak. Ni kahit anino. Parang naglaho si Kiko sa hangin. Sa loob ng 1 linggo, puro dasal at kaba ang namayani sa baryo. May mga nagsabing baka dinukot siya ng mga ligaw na espiritu. May mga nagsabing baka tinangay siya ng aswang. Pero ako lang yata ang tunay na nakakaalam ng huling katotohanan. Dahil ilang gabi matapos siyang mawala, ginising ako ng mahihinang katok sa bintana. Tok tok tok. Dahan-dahan akong lumapit. At nang silipin ko, nanlaki ang mga mata ko.
Si Kiko. Nakatayo sa dilim, basang-basa, maputla ang balat, at nakatitig lang sa akin. Pero may kakaiba. Hindi siya tumatapak sa lupa. At ang mga mata niya walang puti, pawang itim lang, parang bangin na walang hangganan. Binuksan ko ang bintana at nagsalita ako, nanginginig Kiko. Ngunit hindi siya kumilos. Hindi siya nagsalita. Hanggang sa may narinig akong boses sa likod ko, hindi boses ni inay, hindi rin sa bahay galing. Boses na malamig, basag, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Huwag mo siyang papasukin, napalingon ako, pero wala namang tao. Nang muli akong sumilip sa bintana, wala na si Kiko. Iniisip ko na lang na baka guni-guni. Takot lang. Pagod lang. Pero kinabukasan, nakita ng mga bata sa gubat ang isang kakaibang marka sa lupa, bilog na parang sinunog ang damuhan, at sa gitna, may mga yapak papasok, pero wala nang palabas. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa bawat gabi ng walang buwan, nararamdaman ko siyang malapit. Minsan may mahinang tunog ng yabag sa labas ng bahay, minsan may amoy na parang nasusunog na dahon. Minsan, naririnig kong may humihingal sa ilalim ng kama. Pero sa tuwing sisilip ako, wala namang tao. Hanggang isang araw, habang naglalakad ako pauwi, may nakita akong piraso ng papel sa daan. Parang galing sa lumang kwaderno. Kinuha ko at binasa. Magaspang ang sulat at basa pa ng konti, pero malinaw ang mga salita, hindi ako nawala. Nandito lang ako. Kasama nila. At gutom na rin ako. Bakit niya isinulat yon? At sino ang mga nila? Hindi ko alam. Pero mula noon, hindi na ako naglalakad sa gabi. Lalo na kapag walang buwan. Dahil minsan, sa tahimik na dilim, may naririnig akong bulong. At alam kong hindi ako nag-iisa. Gusto mo bang ituloy ko ang kwento kung ano ang nangyari kay Kiko sa susunod na gabi? Minsan iniisip ko, kung hindi ba ako lumapit kay Kiko noon, kung hinayaan ko na lang siya sa sarili niyang mundo, baka hindi ko na rin nadala ang dilim na yon sa buhay ko. Pero hindi ganun ang puso ng isang kaibigan, di ba? Kahit alam mong delikado, kahit ramdam mong may mali, basta para sa taong mahal mo, handa kang sumugal. At dahil doon, unti-unting nabuksan ang lihim ng pamilya ko, isang lihim na buong buhay kong inakalay patay na, pero sa totoo lang ay matagal nang nag-aabang sa dilim. Pagkaraan ng mga ilang linggo mula nang mawala si Kiko, nagsimulang mag-iba ang pakikitungo sa akin ng mga tao. Lalo na si inay. Hindi na siya gaanong lumalabas ng kwarto, palaging may hawak na rosaryo at kandila, at kung makatingin sa akin, para bang may kinatatakutan. Hindi mo ba ako kakausapin, inay? Tanong ko minsan. Pero ang sagot niya lang, may mga bagay kang hindi kailangang malaman. Sa loob ng bahay, parang palaging may nakatagong tanong. At ako, unti-unti nang nabibingi sa mga hindi sinasabi. Isang gabi, pinuntahan ko ulit ang lugar kung saan huling nakita si Kiko, yung gilid ng gubat malapit sa ilog. Bitbit ko ang lumang kwaderno niya, kung saan nakita ko ang sulat na kasama nila ako. Habang tinititigan ko ang lupa, napansin kong may kakaibang halaman sa gilid ng tubig, maliit na puting bulaklak na parang sumisiklab ang gilid kapag tinamaan ng ilaw. Sinubukan ko itong hawakan. Pagkahawak ko, biglang parang nanlamig ang paligid. At doon ko siya unang nakita. Isang babae. Nakasuot ng puting saya, may mahabang buhok na parang tubig sa kadiliman. Hindi siya naglalakad, parang lumulutang. Tinitigan niya ako, tapos marahang nagsalita, hindi mo na dapat binalikan ito. Si Kiko nasaan siya? Tanong ko agad, nanginginig. Wala na siya sa lugar na kaya mong abutin. Pero hindi pa huli ang lahat para sa sarili mo, sagot niya. Saka lang niya ipinakilala ang sarili niya. Si Laya, isang diwata ng hangganan. Tagabantay ng mga espiritu ng mga batang nawawala, mga kaluluwang naipit sa pagitan ng buhay at dilim. Ayon kay Laya, may nilalang na kumakain ng kaluluwa ng mga bata sa gabi ng walang buwan. Isang matandang aswang, kilala sa tawag na si Alitaptap, hindi dahil magaan siya, kundi dahil sa liwanag na dala niya bago siya pumatay. Ang sabi ni Laya, hindi basta aswang si Alitaptap, isa siyang dating tao na isinumpa ng langit,
pinarusahan ng mga diwata dahil sa paggamit niya ng mutya para sa kasamaan. Bakit ako, tanong ko? Bakit mo to sinasabi sa akin? Tahimik lang siya saglit. Pagkatapos, binuksan niya ang palad niya at inabot sa akin ang isang bagay, isang maliit na kabibe, kulay pilak, may ukit ng buwan at araw sa magkabilang dulo. Ito ang iniwan sa iyo ng iyong lola. Si Malia. Isa siyang bantay rin noon, tulad ko. Hindi siya basta-basta namatay, nagsakripisyo siya para maprotektahan ang dugo niya ikaw. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko halos maalala ang lola ko, maaga siyang namatay, sabi nila. Pero ayon kay inay, mabait daw siya, tahimik, laging may dinadalang amuletong nakatali sa leg. Hindi ko alam na may kinalaman pala siya sa ganitong mundo. Mula sa dugo mo, may kakayahan kang makita ang mga nilalang sa ilalim ng dilim. Kaya ikaw ang pinili ko, sabi ni Laya. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ang daan ay laging bukas o sarado. Nasa iyo ang desisyon. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung ano ang tama. Isang bahagi sa akin ang gusto lang magbalik sa normal, mag-aral, makipaglaro, makalimot. Pero sa tuwing naiisip ko si Kiko, kung nasaan siya, kung nasasaktan ba siya, hindi ko kayang tumalikod. Kaya tinanggap ko ang kabibe. At mula noon, nagsimula na ang pagbabagong hindi ko inaasahan. Sa simula, parang panaginip lang ang lahat. Ang kabibe ay hindi lang basta palamuti, kapag hawak ko ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mga imahe akong nakikita. Mga anyo na hindi ko pa naaninag noon. Mga nilalang sa tabi ng daan, mga matang nakasilip sa anino, mga espiritong naglalakad kasama ng mga tao, pero walang nakakaramdam sa kanila. Nakakatakot. Pero may parte sa akin na parang pamilyar sa kanila. Sinimulan din akong turuan ni Laya. Hindi raw sapat ang makita, dapat matutunan kong protektahan ang sarili ko. Tinuruan niya ako ng panawag, panalangin para sa liwanag. Pinagpraktis niya ako sa pagbasa ng mga lumang simbolo, mga guhit sa dahon at bato na ginagamit para makilala kung aswang ba ang isang nilalang o hindi. Ngunit habang tumatagal, napapansin kong may gumugulo pa rin sa akin, ang pakikitungo sa akin ng mga tao. Unti-unti akong iniwasan. Maging ang mga dati kong kaibigan sa paaralan, nagiging malamig. May tsismis na raw na ako ang dahilan kung bakit nawala si Kiko. Sabi ng ilan, may sumpa raw ang pamilya namin. At isang gabi, habang pauwi ako, pinagtulungan akong batuhin ng mga batang lalaki sa kanto. Aswang ka rin. Kaibigan ka ng mga halimaw, sigaw nila. Napatakbo ako pauwi, sugatan, umuugong pa rin ang boses nila sa tenga ko. Umiyak ako sa labas ng bahay. At nang lumabas si inay para aluin ako, hindi ko na napigilan. Bakit, inay? Ano bang totoo? Ano ba talagang meron sa pamilya natin? Tahimik siya sandali. Tapos, sa unang pagkakataon, nakita ko siyang humagulgol. Hindi tulad ng iyak ng takot, kundi iyak ng pagkatalo. Anak, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero pinili kong itago. Akala ko, kung lalayo tayo sa nakaraan, maliligtas kita. Ano bang tinatago niyo sa akin? Dahan-dahan siyang tumayo, pumasok sa kwarto, at pagbalik niya, may hawak siyang isang lumang kahon. Binuksan niya ito sa harap ko. Sa loob, may lumang kwintas na may kaparehong simbolo ng kabibeng binigay sa akin ni Laya, araw at buwan. Ang lola mo hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang tagapangalaga ng mutya. Ang pamilya natin, pinili noon ng mga diwata para maging bantay sa pagitan ng tao at ng mga nilalang. Pero nilabanan niya ang isang aswang noon, si Alitaptap. At akala naming natalo na siya. Pero buhay pa pala at ikaw ang sunod niyang pinuntirya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Lahat ng kabataan sa baryo, bakit si Kiko ang nawala? Bakit ako ang nakakakita ng mga nilalang? At higit sa lahat, bakit parang alam ng aswang kung sino ako? Habang yakap ko ang kabibe at ang kwintas mula sa lola ko, isang damdamin ang bumalot sa akin. Takot. Pero higit doon, isang tanong na hindi ko na kayang itago, paano kung ako na ang susunod?
At sa dilim ng gabing yon, mula sa labas ng bintana, may narinig akong tunog. Ay ine. Agay parang kuko sa kahoy. Paunti-unti. Palapit ng palapit. Hindi ko na kailangang sumilip para malaman, hindi na ako nag-iisa. At nagsisimula ng gumalaw ang dilim. Gusto mo bang ituloy ko ang susunod na bahagi kung saan kinaharap na niya ang unang pagsubok laban sa nilalang ng kadiliman? Ang hirap pala kapag alam mong may hinihintay na sa dilim. Hindi mo alam kung kailan darating, saan manggagaling, o kung handa ka na ba talaga. Sa araw, sinusubukan kong maging normal. Pumapasok pa rin ako sa eskwela, nakikipag-usap kahit pilit, ngumiti kahit walang gana. Pero sa loob ko, parang may mabigat na bagay na laging nasa dibdib ko, hindi takot lang, kundi tanong na paulit-ulit, bakit ako? Hindi lang dahil gusto kong iligtas si Kiko o dahil may kabibi akong pinamana ng diwata. May bahagi sa akin na ayaw talaga. Ayaw lumaban. Ayaw pasanin ang mundo ng mga lihim, ng aswang, ng mga nilalang na sinumpa ng langit. Ang totoo, gusto ko lang sana na narito pa si Kiko. Sana hindi siya yung kinuha. Kung pwede lang, sana ako na lang ang nawala. Minsan, nananaginip ako na magkasama pa rin kami. Tumatakbo sa damuhan, naglalaro, naghahabulan habang sumisigaw si Kiko ng bilisan mo, tapos bigla siyang mawawala sa likod ng isang puno. At sa tuwing susundan ko siya sa dilim, naroon na naman siya, nakalutang, maputla, may itim na mata. At lagi niyang sinasabi sa akin, iniwan mo ako. Tuwing nagigising ako, pawis na pawis ako kahit malamig ang gabi. At sa mga susunod na araw, nagsimula nang mangyari ang mga bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag. Una, may pusa sa amin na biglang nagwala. Tahimik siyang pusa, putit-itim, laging nasa kusina. Pero isang gabi, narinig kong parang may bumabasag ng mga plato. Pagbaba ko, nakita ko siyang nakatayo sa ibabaw ng mesa, nakatingin sa bintana, at parang galit na galit. Nang nilapitan ko, bigla siyang tumalon sa akin, mga kuko niya lumalim sa braso ko. Sa sobrang gulat ko, nahulog kami pareho. Pero pagtingin ko, wala na siya. Parang bigla na lang siyang naglaho. Pangalawa, may mga anino na akong nakikita kahit tanghali. Sa paaralan, habang kumakain kami sa ilalim ng puno, napansin kong may aninong tumatakbo sa likod ng silid-aklatan, mabilis, pino, at hindi pangkaraniwang kilos. Tinakbo ko ang kanto pero wala akong nadatnan. Nagtanong ako sa kaklase ko kung may nakita rin sila, pero umiling lang sila at nagtanong, okay ka lang ba? Hindi na ako sigurado. Pag-uwi ko isang hapon, nadatnan kong nakabukas ang pinto ng bahay. Wala si inay. Maingat akong pumasok, hawak ang kabibe sa palad ko. May kakaibang amoy, parang pinagsamang sunog na damo at malansang dugo. Sa loob ng sala, may mga bakas ng putik sa sahig. Dinala ako ng mga yapak papunta sa kwarto ni inay. At pagpasok ko, nanlaki ang mga mata ko. Sa sahig, may guhit ng bilog na may mga simbolo sa paligid, pareho ng mga itinuro ni Laya. Sa gitna, may uling, tuyong dahon, at isang piraso ng damit ko na mukhang sinunog. Tapos biglang lumabas si inay mula sa likod ng aparador. Nanginginig siya, hawak-hawak ang rosaryo. Anak, may nagtatangkang sumapi sa'yo, bulong niya. Kaya ko ginagawa to, para ilayo ka sa kanila. Kasi hindi na sila lalaban, gusto ka na nilang kunin. Hindi ako nakapagsalita. Sa halip, umupo ako sa gilid ng kama, hawak pa rin ang kabibe. Hindi ko na alam kung ano pang totoo o kung sino pa nang pwede kong pagkatiwalaan. Pati si inay, may mga ginagawa palang hindi ko alam, mga ritual, mga pananggalang, mga sikreto. Paglabas ko ng bahay, doon ko na siya nakita muli. Si Laya, nakatayo sa ilalim ng puno sa may gilid ng gubat. Pinapadalhan ka na ng babala, sabi niya. Alam ko na, sagot ko. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa to, lumapit siya sa akin. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Pero kailangan mong pumili. Ang dilim ay hindi hihinto. Kahit magtago ka, susundan ka nila. Hanggang makuha ka nila o mamatay ka. Muli niyang inabot sa akin ang palad niya. Sa loob nito, may piraso ng itim na bato, makintab, pero malamig sa balat.
Mutya ito ng pagdinig, paliwanag niya. Makakarinig ka ng mga nilalang na nagsasalita sa hangin. Mga lihim na hindi sinasabi ng bibig, kundi ibinubulong ng kaluluwa. Tinanggap ko ito, pero may halong kaba. Dahil simula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Gabi-gabi, habang nakahiga ako, may naririnig akong mga boses. Minsan parang iyak ng bata. Minsan parang tinig ng matanda na basag-basag, paulit-ulit na sinasabi, ibabalik mo siya, ibabalik mo siya. Minsan, naririnig ko ang tinig ni Kiko mismo. Tulungan mo ako, pero ang pinakakakilakilabot, isang gabi, habang mahimbing si inay sa kabilang kwarto, biglang bumukas ang bintana sa tabi ng kama ko. Wala namang hangin. At sa labas may aninong nakatayo. Hindi ko siya makita ng buo, pero alam kong matangkad siya, at ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umalis. Parang nagmamasid lang. Kinabukasan, nakakita kami ng dugo sa harap ng pintuan, isang patak lang, pero sariwa. Hindi na ito mga palatandaan lang. Ito na ang simula. Isang gabi, habang kasama ko si Laya sa tabi ng ilog, tinanong ko siya ng buong tapang. Pwede ba akong umatras? Pwede bang piliin kong maging normal lang? Tumingin siya sa akin ng matagal bago sumagot. Pwede. Pero may kapalit. Kapag iniwan mo ang daang to, hindi na kita mapoprotektahan. At kapag bumalik sila, hindi lang ikaw ang kukunin. Pati ang mga mahal mo. Tahimik lang ako. Dahil ang totoo, gusto ko sanang tumakas. Hindi lang dahil natatakot ako, kundi dahil pakiramdam ko iniwan ako ng lahat. Si Kiko nawala. Si inay may mga lihim. Ang mga kaibigan ko, iniwasan na ako. Para bang wala na akong sarili. Para bang wala na akong matitirhan. Pero hindi ko rin matiis ang ideyang wala na talaga si Kiko. Na wala akong ginawa para iligtas siya. Kaya kahit may luha sa mga mata ko, tumayo ako at bumulong, sige. Turuan mo ako. Mula noon, nagsimula ang mas mahirap na bahagi. Hindi lang pagbasa ng simbolo, hindi lang panalangin. Tinuruan ako ni Laya kung paano maramdaman ang lakas ng paligid. Kung paano alamin kung ang isang lugar ay may anino. Tinuruan niya rin ako ng paglalapat, isang uri ng paghilom gamit ang liwanag mula sa kabibe at mutya. At higit sa lahat, tinuruan niya akong makinig, hindi sa salita, kundi sa katahimikan. At sa mga unang gabi ng pag-ensayo, naramdaman ko agad ang unang pagsubok. Habang nasa gitna ako ng pagtutok sa isang panawag, may dumaan na aninong parang usok. Mabilis. Matulis ang anyo. At bigla akong nasaktan sa tagiliran, para bang may humaplos ng apoy sa balat ko. Napaluhod ako sa sakit, at ang mutya ko ay biglang nag-init. Nakita kong nag-anyong apoy ang gilid ng kabibe, saka ito kumislap ng bughaw. Tumigil ang anino. Parang natakot. Muling lumitaw si Laya mula sa puno, hawak ang liwanag sa palad. Malapit na sila, sabi niya. Tinitignan na nila kung handa ka na. At ako, kahit pawis, kahit nanginginig, kahit punong-puno ng duda, tumayo ako. Hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, alam ko nang hindi na ako susuko. Dahil kahit wasak pa ang loob ko, kahit nagdurugo ang alaala ko, may isang bagay na bumubuhay sa akin. Isang pangakong binitawan ko sa sarili ko mula pa noon, hindi ako alis hanggat hindi ko siya nakikita muli. At kung kailangan kong pumasok sa dilim gagawin ko. Basta may liwanag akong dala. Gusto mo bang ituloy ko sa part 4 kung saan una niyang masusubok ang lakas niya laban sa isa sa mga alagad ni Alitaptap? Mula ng gabing tinamaan ako ng aninong parang usok, nag-iba na ang pakiramdam ko sa paligid. Parang may mga matang palaging nakatingin kahit mag-isa lang ako. Ang hangin biglang lumalamig kahit tirik ang araw. Ang mga alagang hayop sa paligid bigla na lang umuungol o tumatakbo paalis kahit walang nakikitang tao. Hindi ko alam kung sinasanay lang ako ng dilim o unti-unti na talagang bumubukas ang pintuan papunta sa mas malaking panganib. Si inay mas tahimik na kaysa dati. Wala na siyang tinatago, aminado na siyang may dugo kami ng bantay. Pero hindi ibig sabihin ay kaya na niyang tanggapin ang lahat.
Madalas ko siyang marinig na nagdadasal habang ginigising ang sarili sa takot. Kapag tinitignan niya ako ngayon, parang laging may pag-aalala at pagsisi. Para bang kasalanan niyang nadamay ako sa mundong to, pero hindi ko siya sinisisi. Alam kong pinilit niyang ilayo ako. Hindi lang talaga sapat ang pagtatago sa isang mundo na matagal nang may kapangyarihang nakaukit sa dugo mo. Si Laya naman mas naging matapang. Mas mabilis na siya ngayong sumulpot kapag kailangan ko siya. At ngayon, hindi lang siya nagtuturo, kasama ko na siyang nagbabantay. Isang gabi, habang nasa ilalim kami ng punong balete sa dulo ng baryo, may naramdaman kaming kakaiba. Ang lupa mismo ay parang may alon, mahina, pero paulit-ulit. Nakayuko si Laya, hawak ang kabibe at mutya. Tapos bigla siyang tumayo. Dumarating na sila, mahinang sabi niya. Hindi pa sila susugod ngayon, pero sinusubukan na nila ang hangganan. Hangganan? Ang pagitan ng daigdig ng tao at ng anino. Kapag tuluyan nang nabuksan yon, hindi na lang isang nilalang ang babangga sayo. Marami sila. At lahat gutom. Napahigpit ang hawak ko sa mutya ng pagdinig. Gusto ko mang lumaban, hindi ko maiwasang matakot. Kasi totoo naman, hindi ako bayani. Isa lang akong batang pilit humahawak sa liwanag habang tinatakpan na ng dilim ang mundo niya. Habang tumatagal, napapansin kong pati ang mga pangkaraniwang tao sa baryo ay naapektuhan. May ilang batang nagkakasakit pero hindi maipaliwanag ng doktor. May isa pang ang babae na nagsabing nakita raw niyang lumilipad na babae sa bubong ng kapitbahay. At isang matandang lalaki ang nawala ng gabi ring yon, iniwan lang ang sapatos sa gitna ng kalsada. Lahat ng to palatandaan. Lahat babala. Isang madaling araw, ginising ako ni Laya. May hawak siyang lambat na yari sa sinulid at pilak, gawa raw sa hibla ng buwan, isang sinaunang kagamitan laban sa mga nilalang ng dilim. Isinama niya ako sa gitna ng palayan sa likod ng ilog. Doon niya pinakita sa akin ang isang bilog na may mga batong nakalibot, isang sinaunang bilog ng proteksyon, kung saan pwedeng makulong ang isang halimaw kapag tinapakan nito. Dito tayo mag-ensayo ng paninilay, sabi niya. Hindi lang lakas ng katawan ang kailangan mo. Dapat matatag ang isip mo. Kasi darating ang panahon na ang kalaban mo ikaw rin. Umupo ako sa gitna ng bilog. Pinikit ang mga mata. Hawak ang kabibe sa dibdib, inalala ko lahat ng masasakit na alaala, ang pagkawala ni Kiko, ang mga masasamang tingin ng tao sa akin, ang sakit ng paninisi sa sarili. At doon ko narinig ang bulong. Hindi ka sapat. Wala kang kayang iligtas. Isuko mo na lang siya, pero sa gitna ng bulong, may isa pang boses, mahina pero malinaw. Laban ka, tol. Boses iyon ni Kiko. Pagdilat ko, pawis na pawis ako. Nanginginig ang kamay ko, pero buo ang loob ko. Tumingin ako kay Laya, at sa unang pagkakataon, mumiti siya. Kaya mo. Pero kahit paunti-unti kong natutunan, hindi ibig sabihin ay handa na ako. Hindi pa rin ako makatulog ng maayos. At lalo na ng isang gabi, may narinig akong kaluskos sa bubong. Mabagal. Paulit-ulit. Para bang may lumalakad. Tumayo ako. Hawak ang kabibe. Tumungo ako sa bintana. Pagbukas ko, nakita ko ang langit, madilim, walang bituin. Wala ring buwan. Tapos narinig ko ang boses. Lalabas ka ba? Hindi ko alam kung lalaki o babae. Pero malamig ang tinig. Tuyo. Parang mula sa ilalim ng lupa. Tapos, biglang bumukas ang pinto sa likod ng bahay. Takbo ako agad papunta roon, hawak ang mutya. At pagdating ko, wala naman akong nakita, pero ramdam ko ang presensya. Mabigat. Mapanganib. Bumalik si inay mula sa tindahan, at nakita niya akong nakatayo sa may hagdan, namumutla. Anak? Anong wala, inay, may dumaan lang. Hindi ko siya kayang sabihin ng buo. Ayokong mas lalo siyang matakot. Kinabukasan, pinuntahan ko si Laya sa may gubat. Wala na siyang ngiti. Wala nang payo, tahimik lang siya. Alitaptap mismo ang lumalapit na, sabi niya.
Gusto kanyang buluhin. Pahinaan. Paikutin ang takot mo hanggang sa bumigay ka. Ganon ba siya kalakas? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Noong panahon ng lola mo, may 7 bantay na lumaban sa kanya. Isa lang ang nakaligtas. At iyon ang lola mo. Natahimik ako. Hindi ko maubos maisip kung paano ko lalabanan ang isang nilalang na kahit 7 tagapangalaga ay halos hindi kinaya. Hindi ko alam kung matapang pa ba ako o desperado lang. Pero kahit puno ng takot, tuloy pa rin ang paghahanda. Isinama ako ni Laya sa isang lumang kuweba sa gilid ng bundok. Sabi niya, dito raw minsang nagtagpo ang liwanag at dilim. May iniwang enerhiya sa loob, lakas at panganib. Isang lugar kung saan pwedeng matutong humawak ng liwanag sa harap ng kadiliman. Sa loob ng kuweba, may mga ukit sa pader, mga kwento ng mga naunang tagapangalaga. May iba roon na bata pa lang ay humawak na ng mutya. May isa pang may pareho ng kabibe na hawak ko. At doon ko napagtanto, hindi ako mag-isa sa laban na to, marami nang nauna. Marami ring nawala. Pero lahat may ginampanang papel. Paglabas namin ni Laya sa kuweba, doon namin nakita ang tanda ng papalapit na panganib. Sa gitna ng gubat, isang punong matanda ang nahulog sa lupa. Sa balat nito, may markang parang sinunog na paa, malalaki, mahahaba, at may kuko. At sa tabi nito, may dugo. Hindi dugo ng hayop. Hindi dugo ng tao. Kundi isang kulay itim na likido na parang langis, masangsang ang amoy, at lumalabas na parang buhay ang bawat patak. Isa sa mga alagad ni Alitaptap ang dumaan dito, bulong ni Laya. Sundo na sila. At hindi na sila titigil hanggang makuha ka. Napatingin ako sa malayo. Sa likod ng punong iyon, sa kailaliman ng kagubatan, parang may gumagalaw. Parang may nakasilip. Hindi ko makita ng buo. Pero ramdam ko na siya. At habang palapit ng palapit ang dilim, isa lang ang alam ko sa puso ko, ang laban ay hindi pa nagsisimula pero wala na akong lusot. Gusto mo bang ituloy ko sa part 5 kung saan magsisimula na ang unang banggaan ng bida at isang malupit na alagad ni Alitaptap? Hindi ako agad nakatulog matapos naming makita ang puno na nilaso ng itim na dugo. Pabalik kami ni Laya sa baryo pero halos hindi kami nag-usap. Ramdam kong may bumabagabag sa kanya pero hindi ko alam kung dapat ko bang tanungin. Malalim ang iniisip niya, yung tipong kahit andyan siya sa tabi mo, parang ang layo-layo ng isip niya. Ang bigat ng hangin, parang may bumabalot sa amin na hindi namin matanggal. Pag-uwi ko, tahimik pa rin si inay. May tinimpla siyang salabat pero halos hindi niya rin ako tinitingnan habang inilalapag iyon sa harap ko. Napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. Doon ako nagsimulang magtanong. Inay, may hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Napatingin siya sa akin. Matagal siyang hindi sumagot. Tapos bumuntong hininga siya at saka umupo. Hindi lang ang lola mo ang lumaban noon, anak, mahinang sabi niya. Kasama niya rin ang ama mo. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Akala ko iniwan niya tayo. Yun ang sabi ko sa'yo. Dahil yon ang mas madaling paniwalaan kaysa sa totoo. Tumayo siya at kinuha ang isang kahon mula sa aparador. Matagal ko na yung nakikita pero hindi ko kailanman nabuksan. Ngayong bukas na ito, nakita ko sa loob ang isang punit-punit na lumang damit at isang piraso ng matulis na kristal. Bantay din ang ama mo, sabi ni inay. At siya ang huling lumaban kay Alitaptap bago ito nawala. Akala namin tuluyan na siyang natalo. Pero hindi namin inasahan na hindi niya tinapos ang sinabi. Pero hindi na kailangan. Naiintindihan ko na. Baka buhay pa ang ama ko. O mas malala, baka hindi na siya ang dating siya. Habang umuulan ng malakas sa labas, hawak ko ang kristal. Mainit ito. Parang may sarili itong pulso. At sa init ng palad ko, may naramdaman akong imahe sa isip, isang malalim na kuweba, may halimaw na nakagapos, at isang aninong may mapupungay na mata-mata na parang pamilyar. Kinabukasan, hinarap ko si Laya. Ikinuwento ko sa kanya ang nalaman ko. Tahimik lang siya.
Pero nang mabanggit ko ang kristal, bigla siyang napatayo. Kailangan mong ibalik yan sa kuweba. Anong ibig mong sabihin? Ang kristal na yan ay isa sa 3 susi ng lambak ng anino. Pag nakumpleto, pwedeng buksan ang daan sa mundo ng mga nilalang, para sa liwanag o sa dilim. Pero kung mahulog sa maling kamay, hindi ko naman ibibigay sa kanila. Hindi yon ang ibig kong sabihin, Myla. Ang ibig kong sabihin, baka hindi mo na rin kontrolado ang sarili mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bakit ganon siya magsalita? Parang hindi na ako mapagkakatiwalaan. Laya, may hindi ka rin sinasabi, di ba? Tumingin siya sa akin. Ilang saglit ng katahimikan. Tapos bumuntong hininga siya. May dahilan kung bakit ako piniling tagapagturo mo. Hindi lang dahil sa linya ng dugo kundi dahil may utang ako sa pamilya mo. Utang? Ang kapatid ko ang isa sa mga alagad ni Alitaptap. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Anong ibig mong sabihin? Si Luno. Bata pa lang kami, kinain siya ng dilim. Hindi namin siya natagpuan. Pero nitong mga huling buwan, may mga aninong nagsasabing nakita siya, buhay, at naglilingkod sa kabilang panig. Hindi ako makapaniwala. Laya, na palaging matatag, na parang walang takot, ngayon ay tila basag ang boses. Pag dumating ang oras ng digmaan, baka siya ang unang ipapadala sa atin. Walang salita ang lumabas sa bibig ko. Hindi ko alam kung anong mas mabigat, ang balita tungkol sa ama kong maaaring hindi patay, o ang posibilidad na ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko ngayon ay may kapatid na nasa panig ng kalaban. At habang nagpupumilit akong linawin sa sarili ang lahat, saka dumating ang isa pang pangyayari na yayanig sa baryo. Gabi noon, tahimik ang lahat. Hanggang sa marinig namin ang iyakan mula sa bahay ng mag-asawang Mang Lito at Aling Mirasol. Tumakbo kami roon. Nakita naming nagkakagulo ang mga kapitbahay. At sa gitna ng bahay, ang katawan ng anak nilang si Dory, 5 taong gulang, nakahandusay at nangingitim ang balat. Hindi siya nilagnat. Bigla na lang natumba, sigaw ni Aling Mirasol habang yakap ang bangkay ng anak. Nilapitan siya ni Laya. Inilapat ang palad sa noo ng bata. Tapos dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ginamit nila ang anino hindi para pumatay, kundi para magpadala ng mensahe. Anong mensahe? Na hindi na kami ligtas kahit sa gitna ng tahanan. Na kahit anong proteksyon ang itayo namin, may butas pa ring makakapasok ang dilim. Binalot ng lungkot ang buong baryo. At galit na hindi malaman kung saan ibubunton. Ako man, hindi na alam kung anong pakiramdam ang dapat kong damhin. Takot? Put? O awa? Gabi-gabi na akong nananaginip. Pero hindi na ito simpleng bangungot. Sa panaginip ko, may tinig na tumatawag sa akin mula sa malayo. Malamig. Nakakatakot. Pero pamilyar. Hanggang isang gabi, sumagot ako. Sino ka? At mula sa dilim ng panaginip, may lumitaw na imahe, isang lalaki, may sugat sa mukha, at nakatali sa isang post ng bato. Nanginginig siya, pero ang mata niya ay nagmamakaawa. Anak, nagising akong pawis na pawis. Buong katawan ko nanginginig. Tiningnan ko ang kristal sa tabi ng kama, nagliliwanag ito sa kulay bughaw. At sa gilid ng silid may aninong mabilis na naglaho. Wala na akong duda. Buhay nga ang ama ko. Pero ang tanong, siya pa ba ang dating siya? At mas malala pa, kung totoo ngang isa siya sa naging susi ng pagkakatago ni Alitaptap noon, baka siya rin ang susi sa pagbabalik nito. Nasa baryo pa rin ako, pero pakiramdam ko ay nasa gitna na ako ng dalawang mundo, ang mundo ng tao at ang mundo ng anino. At kahit anong gawin ko, unti-unting hinihila ng dilim ang lahat ng mahalaga sa akin. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa ito kayang pigilan. Gusto mo bang ituloy ko sa part 6 kung saan haharapin ni Myla ang isang matinding tukso at malalaman ang tunay na dahilan kung bakit siya ang napiling tagapagdala ng mutya? Ang hangin sa baryo ay hindi na pareho. Mabigat, malamig at parang may kasamang hinagpis ng mga nawawala.
Mula nang mamatay si Dory, sunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari, mga hayop na biglang nanlilisik ang mata, mga ilaw na umiilaw mag-isa kahit walang kuryente, at mga taong ginigising sa gabi ng isang boses na tila tinatawag sila sa gitna ng dilim. Nagsimula na ang pagsalakay, at alam naming lahat, oras na lang bago magsimula ang huling laban. Laya, si Inay, at ako ay nagtipon sa gilid ng ilog kung saan naroon ang batong altar ng mga naunang bantay. Doon ko inilapag ang kristal, ang kabibe, at ang mutya. Tiningnan ko si Laya, at baka sa mukha niya ang pagod, ngunit buang loob. Ngayon mo na kailangang piliin, mahina niyang sabi. Ang daan ng liwanag ay hindi nangangako ng buhay. Pero kahit mamatay ka, mananatili kang bantay. Napatingin ako sa langit. Wala pa ring buwan. Parang iniiwasan na ng langit ang mundong ito. Pero kahit walang liwanag sa taas, nararamdaman ko pa rin ang init ng kabibe sa palad ko, parang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Tila naramdaman ng mundo ang desisyon ko. Dahil sa sumunod na oras, nagsimulang magdilim ang paligid, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa aninong gumagapang sa mga puno, sa lupa, sa hangin. Mula sa gubat, lumitaw ang mga nilalang na walang anyo, puro mata't kuko, puro gutom at sigaw. At sa likod nila siya. Si Alitaptap. Hindi siya mukhang tao. Hindi rin hayop. Para siyang sinabitan ng katawan ng mga nasira, balat ng mga nilamon. Mula ulo hanggang paa, itim at kumikislap, pero ang mga mata, dilaw na parang apoy na walang init. Tumingin siya sa akin, at sa isang iglap, naramdaman ko ang lahat ng alaala ng pagkatalo. Anak ng traidor, bulong niya. At doon ko siya nakilala. Ang anyo sa likod ng nilalang na yon, ang itsura ng taong minsan ay nakita ko sa panaginip, nakagapos sa bato. Hindi lang niya nilamon ang ama ko. Ginamit niya ito bilang katawan. Napaatras ako. Nanginginig ang tuhod ko. Lumingon ako kay Laya, ngunit wala siyang masabi. Ang totoo, pati siya, hindi handa sa ganitong klaseng kalaban. Kung gusto mong matapos na ito, wika ni Alitaptap, ibigay mo ang kabibe at ang kristal. Hindi ka na kailangang masaktan. Hindi lang ako ang nilabanan mo, sagot ko. Lahat ng inagawan mo. Lahat ng nilamon mo. Hinawakan ko ang mutya. Tumibok ito sa kamay ko, malakas, parang sinasagot ang galit ko. Sa likod ko, naramdaman ko ang kamay ni Inay sa balikat ko. Anak, kahit matalo tayo ngayon, tandaan mong ang liwanag ay hindi nasusukat sa lakas ng kalaban kundi sa tibay ng puso mo. Pumikit ako. Sa isip ko, inalala ko si Kiko, si Dory, ang ama ko, at ang lahat ng nawala. Hindi na ito laban lang ng isang bata. Laban ito ng lahat ng nilimot, ng lahat ng tinakot, ng lahat ng ginawang anino. Kung gusto mong tapusin ito, sigaw ko, dito ka sa liwanag. At doon nagsimula ang digmaan. Ang mga anino ay sumugod pero hindi kami umatras. Ang kabibe, inilagay ko sa gitna ng altar, at mula roon ay kumalat ang liwanag, isang bilog na proteksyon na pumigil sa una nilang pag-atake. Ngunit hindi sapat ang liwanag na yon. Sa bawat saglit may tumatagos. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa kinailangan na naming sumabak mismo. Laya, gamit ang lambat niyang pilak, hinuli ang isa sa mga anino at tinulak ito pabalik sa gubat. Si Inay, sa kabila ng kahinaan, ay kumuha ng mga halamang may langis at sinunog ito, lumikha ng usok na pumigil sa paglapit ng ilan. Ako, hawak ang mutya, ay inilapit ito sa isa sa mga aninong sumugod. Nang dumampi ito sa kanila, sumigaw sila hindi ng galit kundi ng sakit. Parang natatanggalan sila ng laman. Ngunit habang kami lumalaban, biglang lumitaw si Luno, ang kapatid ni Laya. Hindi ko inasahan ang itsura niya. Hindi siya mukhang halimaw pero halatang ginamitan ng anino. Maputla, may mga marka sa leeg at kamay. Tumingin siya kay Laya at ang mga mata niya ay namumula. Umuwi ka na, Luno, pakiusap ni Laya. Hindi ka ito. Ngunit hindi sumagot si Luno. Bagkus, siya mismo ang sumugod. Nagkasagutan ng lakas sina Laya at Luno, kapatid laban sa kapatid. At sa gitna ng sagupaan, bigla na lang sumigaw si Laya. Maila! Takbo!
Hawakan mo ang kristal. Buksan mo ang pintuan. Ano? Hindi pa tayo handa. Ngayon na. Napilitan akong tumakbo pabalik sa altar. Inilagay ko ang kristal sa gitna ng kabibe, at sa isang iglap pumutok ang liwanag. Ang mga anino ay napaatras. Si Alitaptap sa unang pagkakataon ay napaurong. Pero may kapalit. Sa gitna ng liwanag na yon, nakita ko si Laya, nakahandusay, may sugat sa dibdib. Si Luno ay nawala na, parang nilamon ng liwanag. Lumapit ako sa kanya. Hawak-hawak ang kamay niya. Hindi pa tapos to, sabi niya humihingal. Pero ikaw na ang huling liwanag, Mayla. Ikaw na. At sa huling hininga niya, ipinikit niya ang mga mata. Nang tuluyang nawala ang liwanag mula sa altar, si Alitaptap ay sugatan, galit, at biglang naglaho sa anino, hindi natalo, pero hindi rin nanalo. Taimtim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Nagsimulang magliwanag ang langit. At sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming buwan, may buwan nang sumilip sa ulap. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Pagbalik ko sa bahay, may liham na naiwan sa mesa. Walang pangalan. Pero ang sulat kamay pamilyar. Hindi ito ang wakas, anak. Hindi ako nabura. Nariyan lang ako sa pagitan ng liwanag at dilim. Darating ang araw, tayo'y muling magtatagpo. Ngayon, ako na lang ang natitirang bantay. At alam ko, may isa pang pintuan na kailangang buksan. Isa pang labanan, mas matindi, mas malapit. Pero handa na ako. Dahil minsan akong naging anino. At ngayon ako na ang liwanag. Gusto mo bang ituloy ko sa epilogo kung saan makikita ang bagong landas ni Mayla bilang tagapangalaga ng hangganan ng liwanag at dilim? Makalipas ang ilang linggo mula sa huling laban, bumalik sa katahimikan ang baryo. Pero hindi na ito yung tahimik na parang walang nangyari. Tahimik ito gaya ng isang taong dumaan sa matinding sakit, tahimik na may halong lungkot, pagod at pagninilay. Isa-isa naming inilibing ang mga nasawi sa pakikibaka, ang mga kapitbahay na sumubok lumaban, si Laya, si Aling Mirasol na nawala sa sakit sa puso ilang araw matapos mailibing ang anak. At si Luno na hindi na muling nakita. Wala nang bakas ng mga anino. Pero nararamdaman kong hindi sila tuluyang nawala. Parang usok na nakatago sa likod ng mga puno, naghihintay ng bagong hininga para muling bumalik. Naiwan sa akin ang mutya, ang kristal, at ang kabibe, ang tatlong tagapangalaga ng hangganan. Ipinagkatiwala ito sa akin hindi dahil ako ang pinakamalakas, kundi dahil ako ang natira. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa akin ni Laya. May mga gabi pa rin na nananaginip ako. Minsan, nakikita ko si Itay, nakaupo sa tabi ng ilog, tahimik lang. Minsan, naririnig ko ang boses ni Laya, nagtuturo pa rin sa akin, habang nagsusunog kami ng dahon ng sambong. Pero sa paggising ko, wala sila. Wala na sila. Pero may iniwan silang bakas. At iyon ang hinahawakan ko ngayon. Si Inay, bagamat patuloy ang pananahimik, ay mas naging malapit sa akin. Minsan, magkasama kaming nagluluto ng lugaw para sa mga batang ulila. Minsan, nakaupo lang kami sa labas ng bahay, tahimik, nakatingin sa buwan. Hindi na namin kailangang magsalita. Pareho naming alam na pareho kaming nawalan. Pero pareho rin naming alam na may natira pa, at kami yon na dapat mabuhay para sa mga nawala. Nagulat ako isang araw nang bumalik si Kiko. Tulad ko, marami rin siyang pinagdaanan. Umalis siya noon para takasan ang takot, pero ngayon, bumalik siya para humingi ng tawad. Akala ko magagalit ako, pero ang totoo, naiyak ako. Sa lahat ng nawala, heto siya, isa sa mga ilang bumalik. At alam kong kahit papaano, mas magiging magaan ang hinaharap kung may katabi kang totoo. Pasensya na, Mayla, sabi niya, bitbit ang isang sira-sirang paboritong laruan namin dati. Alam kong duwag ako noon. Hindi ka duwag, Kiko, sagot ko. Natakot ka lang. Pareho tayo. Nang gabing yon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinawag ko ang mga batang natitira sa baryo.
Umupo kami sa paligid ng isang maliit na apoy, at doon ko sinimulang ikwento sa kanila ang lahat. Hindi bilang kwento ng takot, kundi kwento ng lakas. Hindi para ulitin ang sakit, kundi para ipaalala kung gaano kahalaga ang liwanag sa panahon ng dilim. Hindi ko pa alam kung ano ang naghihintay sa akin. Marami pa ring tanong. Buhay pa ba si Itay sa loob ng nilalang na yon? Makakabalik pa ba si Luno sa dating siya? Babalik pa ba ang anino? At ako hanggang kailan ko kayang panatilihing buhay ang apoy ng liwanag? Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, natutunan kong hindi kailangang masagot agad ang lahat. Minsan, sapat na ang huminga, ang magpatuloy, at ang tumayo sa gitna ng giba para magsindi ng kandila para sa mga nawala. Minsan, habang naglalakad ako sa tabing ilog, may nakapansin sa akin na matandang babae. Hindi ko siya kilala, pero may kakaibang ningning sa mata niya. Ikaw ba si Mayla? Tanong niya. Opo. Hindi ka lang bantay ngayon, sabi niya. Ikaw ang alaala. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero habang lumilipas ang araw, unti-unting nagkakaroon ng kahulugan. Ang bawat panaginip ko, ang bawat kwento ko sa mga bata, ang bawat kandilang sinisindihan ko tuwing gabi, lahat yon ay nagiging paraan para manatili ang alaala ng mga nawala. Para hindi makalimutan ang ginawa nilang sakripisyo. Isang gabi, habang mag-isa akong nagbabantay sa altar, biglang umihip ang malamig na hangin. At sa hangin na yon, may narinig akong boses, pabulong, pero malinaw. Salamat, anak. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yon o bahagi ng kakayahan ko ngayon. Pero hindi na mahalaga. Dahil ang puso ko, alam kong totoo yon. Muli akong tumingala sa buwan, buo, maliwanag, at nakasabit sa langit na tila walang anino. Napangiti ako. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil alam kong kahit dumilim pa ulit ang paligid, may mga taong handang magsindi ng liwanag. Ako na ngayon ang bantay. Hindi lang ng hangganan ng liwanag at dilim, kundi ng kwento, ng alaala, at ng pag-asa. At kung darating man ulit ang gabi ng walang buwan, hindi na ako maglalakad mag-isa. Dahil minsan, ang pinakamadilim na gabi ay ang paalala na kaya mong maging liwanag ng iba.